Dalawa sa pinaka-polarizing na miyembro ng Gilas Pilipinas Training Pool ay ang Ravenna Brothers na sina Kiefer at 30. Noong mga panahon nila sa kolehiyo, sila ang pinakamatagumpay at sikat na manlalaro na inaasahang magpapadraft at magpapasikat muli sa PBA. Gayunpaman, ang parehong magkapatid na manlalaro ay hindi masyadong nasabik sa pagsali sa PBA, kung saan naubos ni Kiefer ang ilang taon na pagiging eligible nito bago tuluyang sumali sa liga. Samantala, si 30 Ravenna naman ay 26 years old na at tila wala nang balak sumali sa PBA. Si 30 ang naunang lumipad patungong Japan at ang kanyang kapatid na si Kiefer, sa kabila ng pagkakaroon ng existing contract sa NLEX Road Warriors sa PBA, nagpas siyang sundan ng kanyang kapatid sa Land of the Rising Sun o Rising Salary kung tawagin ng mga Pinoy basketball players. Pero habang tumataas ang pera sa bank accounts nila, parang hindi naman tumaas ang antas ng laro nila sa Japan B-League. Inaasahan kasi na ang mga Pinoy na pumunta sa Japan B-League ay magiging mas mahuhusay pang manlalaro. Ang pangunahing dahilan dito ay naglalaro sila sa isang mas mataas na level of competition, lalo na at madaming import na galing sa iba't ibang bansa sa buong mundo ay naglalaro din sa nasabing liga sa Japan. Masasabi natin na ang antas ng laro ng mga Japanese basketball players ay hindi nalalayo sa laro ng mga Pinoy. Dahil ang mga magagaling na basketball players nila ay naglalaro din sa ibang lugar kagaya ng NBA. Mabuti na nga lang at wala sina Rui Hachimura at Yuta Watanabe, kaya naman may pagkakataon ng Gilas Pilipinas na matalo ang Japan sa international tournament. Ngayong nasa huling yugto na ng paghahanda ang Gilas, kailangan ng magdesisyon ni Coach Chot ng kanyang Final 12. Madami ang nagsasabi sa social media na hindi daw deserve ng Ravenna Brothers na mapabilang sa lineup ng Gilas dahil hindi naman tumaas ang level of playing nila, hindi kagaya ng mga superstar sa PBA. Kapansin-pansin nga na mas madaming Pinoy basketball fans ang mas gustong makapasok si Scottie Thompson sa Final 12 ng Gilas, kahit na nagpapagaling pa ito mula sa kanyang injury. Wala naman daw kasing kakaiba sa laro ng Ravenna Brothers at mukhang nadadala lang sila sa kasikatan. Ang lahat ng mga local players na lumipat mula sa PBA o UAAP papuntang Japan ay kailangang tumanggap ng mas mababang role sa kanilang koponan. Kaya ang resulta, ang mga franchise players sa PBA kagaya ni Kiefer Ravenna at Ray Parks Jr. ay narelegate na lang sa role player sa B-League. Pinapayagan kasi ng liga ang maraming import kumpara sa PBA na isa lamang ang maaring mag-reinforce sa bawat koponan. Malaki ang pinagkaiba ni Ravenna Brothers kay Scottie. Si Thompson ay naging PBA MVP at nanguna sa championship run ng Barangay Ginebra. Naglaro si Thompson sa NCAA at nung panahon na yon ay hindi pa siya sikat na basketball player. Madami kasi ang nagsasabi na mas mababa ang level of competition ng NCAA kumpara sa UAAP. Ang mga Ravenna naman ay ang mga hari ng UAAP, kasama si Ray Parks Jr. na kalaunan ay umalis din sa PBA para maglaro sa Japan B-League. Si Ray Parks ay hindi maiiwasang makumpara sa isa pang former NCAA star na si CJ Perez. Magkapareho sila ng taas, build ng katawan, bilis at athleticism. Pero kung talent ang pag-uusapan, di hamak na mas mahusay si CJ Perez kaysa kay Ray Parks. Bakit nga ba kailangan makumpara ang mga superstar sa PBA kaysa sa mga Pinoy basketball players sa B-League? Ang punto kasi dito ay sina Kiefer at 30, at kahit na si Ray Parks ay hindi tumaas ang level of playing kahit naglalaro pa sila sa International League. Tingnan mo si Kai Sotto. Gusto ng kanyang handler na madala siya sa malalaking international league na kasing laki ng NBA, ngunit hindi siya napapansin ng mga NBA scout dahil bench player lang siya sa mga liga na pinaglalaroan niya. Pero bakit parang tinitingala pa din ng mga basketball coaches sa ating bansa ang mga laro ni Ravenna Brothers, Ray Parks Jr. at Kai Sotto?